The views and opinions expressed by the host and guests are solely their own and do not necessarily reflect the views, policies, or positions of this television station, its management, or its affiliated network. The station and its affiliates assume no responsibility or liability for the opinions expressed or the content discussed during this program. Viewer discretion is advised. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, sa barangay tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Madami kang matututunan, nakaalaman, kaya lagi tandaan. Sa barangay tayo. Isang mapagpala at magandang araw po sa inyo mga kabarangay. Isang karangalan na makasama kayo, 42,047 barangays upang pag-usapan natin ang mga mahalagang provision sa local government code nang mapagbuti natin ang ating mga serbisyo. Dito lahat yan sa barangay tayo. Well, hello po mga kabarangay. Ang ating pong bisita ngayon pong araw na are ay hindi na po bago sa atin sapagkat ito yata ay kanyang pang-apat na beses na at siya po ang paboritong kapitan ng yumao nating boss, si Undersecretary Martin Dino. At paborito rin po ng GNN Network at paborito po ninyo, yours truly, na pagka nakakasama namin din talagang bukod sa masaya ay marami po kaming natututunan. Ladies and gentlemen, the former Barangay Captain of Barangay Poblacion, Burgos, Ilocos Norte, proudly, Cap Joji Jimenez. Okay, magandang araw po sa lahat ng nanonood. Itong napakasikat at napakagandang programa ni Kagawad Bots. At syempre, thank you Kagawad Bots sa muling pagkakataon na makasama kita. Not purong barangay, although andyan pa rin. Yeah, syempre, sabi nga, I am already part of this program at isang karangalan po yun, Kagawad Bots. Kaya maraming salamat at naimbitahan ulit ako dito sa barangay tayo. Ayan, maraming salamat po. Alam nyo, si Cap Joji hindi lang namin special guest, pero tama siya, part na siya ng programa at hindi na natin masasabing siya ay bumibisita. Tayo lang ay pinuulakan sa kanyang napaka-busy schedule sapagkat ngayon po, bukod sa dati siya pong kapitan at bumaba na nga siya nung huling eleksyon, ngayon po, sa Provincial Government of Ilocos Norte na po kayo nagtatrabaho as Environmental Program Officer. Pero bago po tayo tumungo doon, Cap, alam ko nami-miss nyo na po ang barangay. Kamusta na po ang inyong barangay? At alam nyo, dami ninyong iniwan na legacy doon, kagaya ng Amianan, multipurpose commercial building na pinatayo ni Cap, worth 12 million pesos. Walang pera po yung barangay nila. Ha? Maliit lang po ang inyong NTA. Pero nakapagpatayo po siya ng isang magandang multipurpose. At ginagamit ako ngayon ng mga kanyang mga kabarangay. Kap, pwedeng paki-explain nga sa ating mga bisita. Yun nga, Kagawad Bot, sa laban nakakapamiss din bilang nagsisilbi sa barangay. Kasi yun nga, aside from yung nandyan, kasama mo ang mga kabarangay mo, and then, siyempre, yung mga ginagawa, mga activities, mga So, yun, kung yung isang sabi nyo kanina na isa sa mga, yun ang groundbreaking noon ni Yusek Martin noon that time. So, pinuntan niya ang aming barangay dahil nga po, nagtaka siya dahil bakit ang Barangay Poblacion, Burgos, makapagpapatayo ng two-story commercial building. So, yun, ngayon, yun nga, andyan yung 7-Eleven, andyan yung mga Cebuana. So, nagre-renta na sila at marami pa ang although last phase na siya, yung finishing stage na siya, although ginagamit na, kaya additional income sa barangay for the mga rentals ng mga occupant sa mismong building, Kagawad Bots. Kaya malaking bagay yun na tulong sa ekonomiya sa Barangay Poblacion. Paano pa mga naiwan ng mga legasiya sa inyong Barangay Poblacion, Burgos? Kasi mahal na mahal kayo ng mga tao doon at I am proud to say na isa kayo sa mga
mga public servants na pagka nangampanya ay hindi namimili ng boto. At pagka kayo ay nagsilbi, walang kapalit anuman. Kaya minahal ho kayo sa Barangay Poblacion, Burgos, Ilocos Norte. Ano mga naiwan yung legasiya at what are you most proud of? Yung pinaka-proud moment ninyo, bukod sa relasyon ninyo sa inyong mga residente? Kagawad Bot, siyempre yun nga, tama. Pinagpalit ko noon ng napakataas na posisyon ko sa provincial government when I was the provincial tourism officer. Nagbarangay captain tayo na ilan lang o magkano lang ang honorarium. Pero yun nga, yung pagsisilbi sa barangay, siyempre napakalaking bagay para sa akin yun. At yung mga nagawa ko doon, siyempre yung mga naiiwan doon, mga legacy na sinasabi ninyo, lalo-lalo na sa mga programs ng health services, siyempre napaka-importante yun, mga nutrition program para sa mga bata. Siyempre para sa mga senior citizens natin, na which sila yung isa mga paborito ko noon na binibigyan ng importansya din. At siyempre sa ating kalikasan, our environment, na siya yung pinakamaraming awards namin sa Barangay Poblacion, na nakilala ang Barangay Poblacion sa buong Pilipinas. I can say na buong Pilipinas kasi nga marami rin pumupunta na mamasyal para mag-benchmarking noon doon. So, yung bagay na yun, at saka yung sabi nyo kanina din, Kagawad Bots, yung talaga, nagsisilbi ako, nagpapa-elect ako, yun, I really don't buy vote. Siyempre, alam naman natin, pag hindi mo binili yung mga vote mo, you really, mag-serve ka talaga eh. Kasi utang mo sa mga tao yun. So, pinaupukan nila. Kaya para sa akin, malaking bagay sa akin yun na magsilbi ng totoo dahil nga wala akong biniling voto ng mga butante. So, yung ginagawa ko sa Barangay Poblacion noon na namimiss ko ngayon, Kagawad Bots talaga. Para bang magkaiba ngayon, nasa probinsya na tayo, although mas maluwag na ang ating sakop, pero andyan pa rin yung puso ko na, kaya dumadadaan pa rin ako sa barangay hall o sa mga barangay, sa mga constituents natin, at dahil nga namimiss ko rin sila. Iba rin, Kap, pagka napamahal ka na sa isang lugar, tsaka, of course, nagkwekwentuhan nga tayo kanina, sabi mo nga, namimiss mo, although, di ba, ang swelduhan lang naman ng mga kapitan tsaka kagawad, napakaliit. Oo, Kagawad. Hindi natin mapagpapalit yung saya na magsilbi kahit papano, nakatulong kahit konti sa ating mga kababayan. Tama ka, Kagawad Bots, kasi yun nga, yung napasaya mo yung mga tao, o kaya merong karangalan kang nakukuha sa barangay mo para sa mga tao, napakaganda yung feeling mo o damdamin mo. Doon, na yun reward ka na doon Not that because na konti lang yung honorarium natin, pero ang laking bagay yun, Kagawad Bots, yung accomplishment mo, achievement mo para sa mga ating kabarangay. Ayun na nga kasi bukod sa parang halos nga wala ng sweldo, yun, di ba? Honorarium, di ba? Pero nakapagpatayo kayo ng isang multipurpose na barangay, nyo lang ang meron na worth 12 million, kauna-unahan. Siyempre, wala namang kickback dyan, di ba? Pero yun nga ang malaking mainit na issue ngayon. Hindi naman kita dinadawit sa usapan sa mainit na issue ngayon. Pero yung mga dahil nga mga kickbacks na iniipon ng mga politiko para pambili ng boto, doon tayo nasisira talaga ang Pilipinas. Kaya, every time na nandito po kayo, Cap Joji, talaga naliligayahan ako na meron pa pala mga kumakandidato na hindi namimili at mga nananalo. Kaya mabuhay ho kayo, Cap Joji. Salamat, Kagawad Bots. Yun, totoo ka yung mga sinabi mo na kung may mga gusto pa rin magsilbi na without buying votes, napakaganda yun. Na sana, minsan naman kasi nasa atin din mga butante na doon. Although, syempre, choice natin yun Anong gusto nating mangyari sa ating isang barangay, isang bayan, o anumang doon. Pero nasa atin pa rin yun. Pero ang kagandahan naman doon, yun nga, yung the way you manage yung pera sa barangay. Siyempre, kung isa kang leader na waldas ka ng waldas, kung hindi importanteng project mo. Pero during my time, Kagawad Bots, yung bakit kami na doon, siyempre nakapag-save kami and then, hindi ko kung hindi namin kailangan yan na project na
So until such time na andyan na yung project na pinagkakikitaan na. Ayan, napakagandang storya sapagkat, well, ako, naniniwala ako kasi dating tourism officer po si Kapitan. And then, three-term Kapitan, tourism officer ng provincial capital, ano? Yeah, for 4 Tapos, years. naging Kapitan. And then, nung pagbaba po niya, kinuha ulit siya ng provincial capital as Environment Program Officer. Kaya nga marami nag-welcome kay Kapitan, natutuwa, mga mayor, mga taga-provincial capital. And of course, babatiin muna natin, ano? Si Governor Cecilia Araneta Marcos ng Provincial Capital of Ilocos Norte. Hello po, ma'am. At ang kasama niya, si former Governor and now Vice Governor Matthew Marcos Manotoc, ang ating mga bossing. At sila po ang nag-appoint sa inyo. Tuwan-tuwa po sila. Ay, yes, Kagawad Boss. Doon ako nagpapasalamat talaga. Dahil ang alam ko na noon, parang ed na rin yung ano ko eh. Siyempre natapos ko na yung pagkakapitan ko. Pero this is how appreciated the governor. Kasi nakita niya, nasubaybayan niya rin ang aming barangay. And then when I asked if pwede pa rin akong bumalik ng Kapitolyo, sure, sabi ni Governor Matt. So that time, agad-agad, you can report, sabi niya. So right after my term, November 30 yung last day ko, pinag-report niya ako ng December 1st. So kaya tuloy-tuloy ang serbisyo natin. At sabi niya, nakita niya nga yung mga best practices namin ng barangay. So sabi niya, let's cascade your best practices in the barangay when it comes to environment programs. So yun ang ano. And then ngayon si Ma'am Cecilia din, our new governor ngayon, ganun din eh kasi environmentalist din siya like our former governor. So tuwang-tuwa din siya na nasa Kapitolyo pa rin ako helping pagdating sa environment programs, Kagawad Boats. Talagang maraming kayong achievement in terms of tourism tsaka environment. No? Yung city po, yung provincial po, kamusta naman po ang mga kanilang mga, I'm sure marami silang mga achievements na mismong kayo po ng mga naka-witness? Ang provincial government of Ilocos Norte, hindi po siya nahuli sa mga achievement pagdating sa tourism, pagdating sa agriculture, yung mga programs, lahat na po ng klaseng activities. Andyan po, hindi nahuli ang provincial government of Ilocos Norte. Alam nyo naman, ang ating mga governor, ang ating vice governor, napamahal na rin po sa mga tao talaga dahil nga po kitang-kita nila kung ano yung mga mas kailangan ng ating mga tao. So for us naman sa environment naman, so being the environmental program officer, so we see to it naman yung mga gusto ng ating mga namamahala ng ating provincial government, ma-implement din yun. Like, siyempre, alam natin, may mga green wall project tayo, blue wall project tayo, let's say, the reforestation program. At importante yung solid waste management natin, yung mga basura, which napakalaking bagay ang contribution ng ating mga barangay. That's why we have also now, ongoing po yung Kagadbots, yung annual search for cleanest and greenest city, municipality, barangay, and school. Dito, sa programa na ito na when we started it during the time of Governor Matt. Siyempre, tuloy-tuloy po to. Yun nga, ongoing po yung validation ng mga bawat entries na munisipyo, barangay, at eskwela. Kasi ito, nakakatulong po sa natin sa awareness, siyempre para naman ang ating tuloy-tuloy po kasi ang probinsya ng Ilocos Norte, one of the cleanest province. Kung pasyal ka lang doon, kasi we are inviting you, Kagawad Bots, makikita mo kung gaano maintain yung kalinisan ng probinsya ng Ilocos Norte, Kagawad Bots. Well, naniniwala po ako sapagkat nung huli kong bisita sa Ilocos Norte, ako nakakahiya naman, Cap Joji. Pero 1998 pa, yung po yung nangangampanya kami ni Senator Blas Ople. Pero panalo ko si Senator doon. Siyempre, Marcos country po yun. Pero napansin ko, napakalinis ng Ilocos. At saka napakaluluwag ng mga highway. Parang walang dumadaan. Ewan ko lang ngayon, Pero siguro hanggang ngayon, maintained pa rin. Yes, Kagawad Bots. Napakaganda. Although maraming pagbabago, even our different tourist destinations, mapasyal mo lang. Kaya
yung mga turista na pumupunta doon, if you could check it as tourism office naman, talaga napakarami. Millions din po pumupunta, bumibisita sa probinsya ng Ilocos Norte dahil nga po ang ating mga namumuno, of course, the governor, our vice governor, and the rest po na officials natin, together with the help of the different department sa provincial government ng Ilocos Norte. Kaya yun, nagkakaisa para yun, gumanda pa at sumigla pa ang aming probinsya ng Ilocos Norte, Kagawad Bods. Kap, bilang dating tourism officer, pag sasabihin mo sa akin, ano ay yung dalawang pinakamagandang lugar na dapat kong bisitahin sa Ilocos Norte? Ano po yun? Of course, ang isa naman doon, when it comes to ano naman, syempre yung pagbisita, iglesia. So we have the Poway Church na talaga naman na siya yung, I think, during 2017 research na ano doon, number 1 ang Poway, and do you believe na Burgos ang number 2 when it comes sa mga turista bumibisita? That's why I was able to get the 7-Eleven to invest in our barangay, which napakaliit po yung population ng Burgos. Bakit naman, Kap, na kayo ang... Dahil po when I presented the feasibility study sa 7-Eleven, because sabi nila, you have only 10,000 population, hindi kayo pasok. So sabi ko sa mga board noon, but we are number 2 when it comes to tourist visitors. So yun nga, and then they visited that, nakita nila na talaga naman pala dinadayong Burgos because we have a lot of tourist destinations in Burgos. We have the Cape Weather Lighthouse, which is heritage. We have the White Rock Formations. We have the most popular nga, yung windmills, wind farms, yung mga ganon. And of course, Ilocos Norte is also the sand dunes, yun mga sikat nating pinupuntahan, tsaka yung mga pagkain, Kagawad Bot. Siyempre, andyan yung empanada. Siyempre, yun. Kaya empanada, of course, the bagnet, the pinakbet, longganisa, and everything. Kaya yun nga, pag pumunta ka sa ng Ilocos Norte, nandyan na lahat, Kagawad Bot. Kaya dalhin mo na yung mga staff mo. Pasyal na kayo sa Ilocos Norte, Kagawad Yes, matagal na nga kaming iniimbita ni Cap Joji at hopefully sana this year bago matapos ang taon makadalaw. Matanong ko lang, kamusta yung second Malacanang sa Ilocos Norte? Ay, anong yun. tawag po doon? Malacanang of the North. Malacanang of the North, yes. So, very active na rin, open siya for public. Yun ang gusto kong puntahan. Oo, yun. Kasi that's an historical din. Marami kang matututo din, makikita doon. Kasi doon nga nag-stay ang ating Apulacay, the president former noon. So, yun. Napakaganda because yung sa doon sa part niya, yung Poway Lake, nakikita mo yun. So, kaya maraming doon, mga events, activities, mga occasions, mga kasal, reception, na ginagawa na din doon. Aside from yung bumibisitang mga maraming turista, Kagawad Bots. Ako, Kap, talaga mahilig ako sa Filipino heritage. Mahilig ako sa mga lumang bahay. Yung Filipino architecture, yung mga bahay na bato, ancestral houses, yung mga kapis. Yes. Kapis windows. Marami pa ba sa Ilocos yun? Kasi nababanggit ko sa YouTube, napakarami pa rin mga preserved at saka may mga pamilya pa rin mga nakatira. Yes, kasi actually gusto niya, especially Ma'am Amy, Senator Amy noon, gusto niya naman ma-preserve yung heritage culture ng probinsya ng Ilocos Norte. And I remember, dahil nga po when we preparing the master plan of the Amianan Village, kung saan nakalagay yung Amianan Plaza. So, nakita niya, it's modern yung ginawa namin. First, pinagawa ko sa pinapalitan niya ng heritage and then talaga na mas magandang itsura if it is heritage look. So dapat ang Ilocos Norte, which we believe naman po na, of course, like Vigan, it's a historical province din ng or city. So Ilocos Norte naman doon, marami ka pa rin makikita, Kagawad Bots, na mga yung mga kapis. Andyan pa rin yung mga design ng Yes, at isa rin sa mga hinahangaan ko mga tao na lumaki ako na talagang sabi ko magaling itong taon to is your former governor, ewan ko kung active pa rin siya, si Michael Kiyon, dahil nakilala siya sa larangan ng sports dito sa bansa, yung Gintong Alay. Yung mga millennials hindi na humaalala yun, pero napakagaling na sports commissioner po yun. Yes, actually, he was the governor when I was the tourism officer din. Yun, aktibo din siya. For now, medyo naglelo
siya. So, Ilan taon na ba si Michael Kiyon? I think he was already on his 70s. 70s? Yeah. Pero si Michael Kiyon is a Marcos, di ba? Yeah, pinsan siya ng... Pinsan. Pinsan sila ni Ma'am Aimee. Yeah. Kay Kap, marami kayo na-achieve, maraming, alam nyo, isa ako sa mga naiinggit sa mga kapitan tsaka mga hagawad ng mga probinsya, lalo na pag ang probinsya ay very progressive at na-maintain nila yung kultura nila at tsaka yung heritage look ng isang probinsya. Kami mga taga-NCR, pag nakatingin kami na gano'n, nakikita namin halimbawa, Ilocos, na napakaganda at na-maintain nila ang kanilang kultura at ganda. Naiinggit kami kasi ang hirap pagandahin na ng NCR ng Metro Manila sapagkat halo-halo na ang commercial dito, traffic na dito na lahat. Pero meron pa ba kayong nais na mangyari sa, well, unang-una sa probinsya, pangkalahatan? Ano pa ba ang inyong dream? Ano pa ba ang nais yung pinaplano ni Governor Marcos at saka ni Vice Gov? Yes, syempre we have to preserve, of course, especially the natural resources namin. And then, of course, when it comes to economic, naman, we have a lot of investors naman when it comes to renewable energy. Kasi at least yun mga ganun na project, it's environment friendly. So, yun, nagkaroon na rin pang mga business establishments doon, nakakaroon na din. Well, alam natin, pag may mga developments, there are some to be sacrificed. Siyempre, dumadami ang basura, but then still, of course, the province of Ilocos Norte, the provincial government, the different LGUs should also look for the good of our solid waste management nga, yung mga basura natin. But marami pang mga dreams, mga vision, kasi mga visionaries po, sina Ma'am Cecilia, of course, our Vice Governor, na marami pa nilang gustong gawin. But in our side, sa environment naman po yun, na dapat manatili, na dapat ang aming kabundukan, ang aming forest, manatili nandyan. Yun nga, yung Green Wall Project. So, we are tuloy-tuloy po ang pagtatanim namin ng mga kahoy, pag-alaga, and then mga fruit-bearing trees, which also can have also an economic impact, can help po ang ating mga mamamayan. Siyempre, that could additional livelihood nila pag namunga na yung mga fruit-bearing trees na tinatanim. So, yun ang namin naman Kagawad Bots, na sinusuportan namin din mga programs ng ating mga namumuno ng ating provincial government. Oh, wow. Ang dami. Talagang hanggang ngayon umaandar pa rin talaga ang Ilocos Norte. Nakakatuwa naman. Isang ehemplo ang Ilocos Norte pagdating sa... Kasi ang akala kasi ng karamihan mga probinsya o ibang mga tao na sinasabi, progresibo yung pag maraming building. Oo. Pero actually para sa akin, paulong yun eh. Progresibo yan pag na-maintain ninyo ang inyong heritage, yes, ang inyong kultura. At syempre, lalo-lalo na ang nature. Nature. Kasi yung ibang probinsya, kalbo na yung mga due to quarrying, tapos nandiyan na nga yung floods. Nandiyan na yung... pero ang Ilocos Norte talaga, na-maintain talaga at nakakatuwa. Kap, tanong kita, ano bang sentimiento mo dito sa Republic Act 12232, yung fixed term? Of course, hindi mo inabot yun. And of course, hindi natin alam kung tatakbo pa kayo ulit dahil hindi pa sigurado kung November 2 ang 2026 ang eleksyon o itong December matutuloy. Ano ang sentimiento niyo po dyan bilang dating public official? Okay, para sa akin naman, siyempre ako, hindi naman sa Kagawad Bots, naging punong barangay tayo with all, nag-serve tayo with all your heart. Siyempre lahat doon, ginugol mo ang iyong panahon. At siyempre, ito naman, yung pagbabago, let's say, yung may postponement, although, siyempre, it's advantage po, siyempre, sa mga last termer natin, lalo na kung sila, mga performing, mga barangay officials, siyempre, wala namang problema if may postpone for another 1 year. Siyempre, meron naman may batas naman talaga na sinusunod na doon. Kung whatever, siyempre, yun lang natin, pag we base on yung mga reactions ng mga netizens, siyempre, yun parang gusto nila ituloy, parang naman doon. But yun nga, if there's may batas na sinusunod naman, wala nang magagawa. So, siyempre, pag sinabi na tuloy ang election, based kung sa batas, so yun lang. Sana naman, yung mga
let's say hindi na mga hindi aktibo, hindi man performing na barangay officials, magpakitang gilas na sila. Kung postpone man, magpakitang gilas na sila para pag sa election, makita ng mga tao na nakakatulong na sila na mga baka mananalo pa rin sila, mga ganun. So, yun nga, para sa akin naman, para sa mga performing barangay officials, malaking bagay. Wag lang yung over na yung terms din nila, parang gano'n. Kahit tama-tama lang siguro yung bagong batas ngayon. Hindi naman ganun katagal, hindi naman ganun okay lang naman yung Okay lang naman. At saka, well, speaking of, alam nyo po mga kabarangay, next week meron din ho kaming very special guest. Sana abangan ninyo. Ang guest po natin ang Madam President ng Liga ng mga Barangay sa Pilipinas National, si Honorable Jessica D. She will grace our show at nandito po kami na Kapdondon para interview siya tungkol po sa term setting, tungkol sa Magna Carta, and of course, yung mga achievements ng Liga ng Barangay Cup. You have the floor, you have the time to give your special message po. Hindi lang po sa Ilocos Norte, pero sa buong Pilipinas na rin. Okay, so maraming salamat Kagawad Bot. Siyempre, thank you. Isang karangalan na rin na nandito tayo uli sa iyong programa sa Barangay Tayo. And of course, sabi ko nga, ako naging barangay chairman din at of course alam ko na yung mga responsibilidad ng ating mga barangay officials ay napakalaking sakripisyo na ginagawa sa ating barangay kasi lahat barangay ang puntahan kung ano man yun, pagdating po, pag may disaster, sinong naunang response? Mga barangay officials, mga barangay tanod, BSW. So napakalaking trabaho po ang nasa barangay. And of course, we are just praying na sana po na talaga yung sinasabi ni Yosek Dino pa rin noon na Magna Carta na para sa mga barangay officials na sana naman mapansin na, although napansin na rin o ginagawan na rin ng paraan na sana mabigyan ng konting benefits ang ating mga nagsisilbi. Siyempre, lalo na po yung mga dedicated na barangay officials na nagsisilbi para sa mga barangay, para sa mga tao. So, tuloy lang natin po ang ating mga obligasyon sa ating barangay. And of course, for me naman, na nagkaroon ng chance po na pagtrabaho uli at nakapagsilbi sa probinsya, of course, we are going, let's hope, bilang nasa environment po, let's preserve our nature, let's preserve ang ating kalikasan dahil malaga po sila for our future generation. Maraming salamat at magandang araw po sa ating lahat. Well, thank you, Kapitan Joji Jimenez, dating kapitan ng Barangay Poblacion, Burgos, Ilocos Norte. Isang karangalan po, maraming salamat. At doon na po nagwawakas ang ating pong special episode ng Sa Barangay Tayo. So in behalf of Kapitan Dondon Francisco, SK May Salazar at Kagawad Marie Formentera, kita-kita po tayo muli dito sa Barangay Tayo. Sa Barangay Tayo, ikaw at ako. Sa Barangay Tayo, wow. Sa Barangay Tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa Barangay